Sa loob ng 5 buwang pakikipagsapalaran sa gitna ng masalimuot na karagatan ng West Philippine Sea, muling ipinakita ng BRP Teresa Magbanua at ng mga tripulante nito ang kanilang di matitinag na determinasyon sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Sa kabila ng lahat, ang kanilang pagmamahal sa bayan ay mas nanaig kaysa sa mga malalakas na alon ng West Philippine Sea. Isang sakripisyo kahit na ang kapalit nito ay pagkawalay sa mga mahal sa buhay, gutom at maaring maging kamatayan. Ano ang misyon ng BRP Teresa Magbanua? Nagtagumpay ba sila? Bakit kinailangan nilang bumalik sa Pilipinas? Dahil ba ito sa panggigipit ng dambuhalang barko ng China at pagharang ng Chinese Navy sa resupply missions doon? Yan ang ating aalamin. Ang misyon ng BRP Teresa Magbanua. Sa loob ng mahigit 5 buwan, ang BRP Teresa Magbanua ay naging bantay sa Escoda Shoal, isang bahagi ng West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas ngunit inaangkin ng China. Matapos ang napakatagal na deployment, bumalik ito sa Palawan noong Setyembre 15, 2024, bitbit ang kwento ng sakripisyo, gutom at matinding pagharap sa mga pagsubok na dulot ng mga hakbang ng China upang pigilan ang kanilang misyon. Abril 2024 nang itinalaga ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard upang bantayan ang mga umanong reclamation activities ng China sa Escoda Shoal, isang teritoryo na sakop ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone, EEZ ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, nagkalat ang mga dinurog na corals sa ilalim ng karagatan na indikasyon ng posibleng pagtatayo ng infrastruktura ng China sa lugar na ito. Sa kabila ng kanilang malinaw na karapatan sa ilalim ng pandaigdigang batas, naging mabuway at puno ng tensyon ang misyon dahil sa panggigipit ng mas malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Isang serye ng mga harapan sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at China ang naganap mula Mayo hanggang Agosto. Isa sa mga pinakamatindi ay nang rumesponde ang China sa pamamagitan ng pagpapadala ng The Monster, ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo, upang manindak sa BRP Teresa Magbanua. Ang sitwasyon ay lalo pang nagpainit noong Agosto 31 nang sadyang banggain ng isang Chinese vessel ang BRP Teresa Magbanua na nagdulot ng pinsala sa barko. Habang patuloy ang tensyon, nagpatuloy rin ang pagharang ng mga barko ng China sa mga resupply mission para sa BRP Teresa Magbanua na naging dahilan upang dumanas ng matinding kakulangan sa pagkain at tubig ang mga tripulante. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgaban, kinailangang bumalik ang BRP Teresa Magbanua sa Palawan dahil sa masamang kondisyon ng panahon at dahil na rin sa halos nauubos ng supply ng pagkain at tubig. Marami sa mga tripulante ang nagkasakit at dumanas ng gutom at dehydrasyon. Ayon sa kanilang opisyal, Lieutenant Commander Efren Duran Jr., 3 linggo silang tumira sa lugaw na nilagyan lang ng asin at nauwi pa sa pagkaubos ng tubig inumin. Matapos ang 5 buwang pagbabantay, ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na matagumpay na naisagawa ng barko ang kanyang misyon sa kabila ng mga hamon tulad ng pagkakapalibot sa kanila ng mas malaking bilang ng mga barko ng China at ang patuloy na pagharang sa resupply mission ng Pilipinas. Barko ng China sa Escoda, hindi naging magaan ang sitwasyon para sa BRP Teresa Magbanua dahil sa agresibong aksyon ng China. Ito ay nagdulot ng pagkaubos ng kanilang mga pangunahing pangangailangan na hindi lamang nagpalala sa kondisyon ng mga tripulante, kundi humadlang rin sa kakayahan ng Pilipinas na ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay sa teritoryo. Noong Hunyo 2, sinundan at inabangan sila ng Chinese Coast Guard, CCG, at Maritime Militia vessels. At sa paglipas ng mga buwan, patuloy na hinarang ang mga resupply missions para sa barko. Dumating pa sa puntong ang pinakamalaking Coast Guard ship ng mundo, ang CCG 59010 ang The Monster, ay ipinadala sa lugar para takutin ang BRP Teresa Magbanua. Ang BRP Teresa Magbanua, isang multi-role response vessel, MRRV, ay isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Ito ay may habang 77 metro, malawak na ginamit sa maritime patrols at rescue missions ng Pilipinas. Gayunpaman, kahit na ito ay isa sa mga pinakamalaking barko ng Pilipinas, tila maliit ito kumpara sa tinaguriang The Monster ng China. Ang CCG 5901 ay itinuturing na pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. May haba itong humigit kumulang 165 metro
halos kasing laki ng isang modernong destroyer. Ang laki nito ay nagiging simbolo ng kapangyarihan ng China sa kanilang maritime operations at malinaw na sinadya itong gamitin bilang pangtakot sa mga mas maliit na barko ng ibang bansa, kabilang na ang BRP Teresa Magbanua. Sa paghahambing, halos doble ang laki ng CCG 5901 kumpara sa BRP Teresa Magbanua. Ang tonnage o timbang ng barko ng China ay tinatayang nasa 12,000 tons. Samantalang ang BRP Teresa Magbanua ay may timbang na humigit kumulang 1,700 tons lamang. Ang pagkakaibang ito sa laki ay hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi simbolo rin ng disparity sa mga resources at kakayahan ng dalawang bansa pagdating sa maritime enforcement. Umurong ba ang Pilipinas? Hindi umurong ang Pilipinas mula sa Escoda Shoal, ayon sa Philippine Coast Guard, PCG. Sa halip, ang BRP Teresa Magbanua ay reposition o muling inilagay sa ibang lugar, partikular sa Puerto Princesa, Palawan, matapos ang 5 buwang misyon nito sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgavan, ang repositioning ay ginawa dahil sa hindi kanais-nais na kondisyon ng panahon at kakulangan ng supply sa barko. Ang repositioning ay nangangahulugang pansamantalang pag-alis ng barko mula sa isang lugar hindi para sumuko o umurong, kundi upang maisaayos ang mga kinakailangan tulad ng mga supply at tugunan ng pangangailangan ng mga tripulante. Sa kaso ng BRP Teresa Magbanua, ito ay umalis upang makuha ang kailangang pagkain, tubig at panggagamot para sa mga crew, pati na rin ang mga kinakailangang pagsasaayos sa barko matapos itong masira dulot ng insidente ng pag-ram ng mga Chinese Coast Guard vessels noong Agosto 31. Mananatiling matatag ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal sa kabila ng patuloy na panggigipit ng China. Bukod kasi sa mga aksyon na nabanggit, may mga ulat din na nagsimula na ang China ng pagtatayo ng infrastruktura sa ilang bahagi ng Escoda Shoal. Ayon sa mga eksperto, halos 100% ng mga coral reef sa lugar ay patay na, posibleng bunga ng patuloy na reclamation at iba pang gawain ng China. Ang teritoryo nito ay bahagi ng mas malawak na Kalayaan Group of Islands na sakop ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ito ay isang mababang tubig na shoal na may lawak na humigit kumulang 100 at 30 square kilometers na bagamat maliit ay mahalaga dahil ito'y nasa gitna ng mga pinag-aagawang lugar sa West Philippine Sea. Plano ng BRP Teresa Magbanua na bumalik matapos ang resupply at reparasyon at patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, dapat ipagmalaki ng sambayanang Pilipino ang matatag na pagbabalik ng BRP Teresa Magbanua. Ang sakripisyo at dedikasyon ng mga tripulante nito ay isang simbolo ng kanilang hindi matinag na paninindigan sa pagprotekta sa ating teritoryo. Ang kanilang lakas ng loob sa harap ng kagutuman, sakit at pagkakahiwalay sa pamilya ay patunay ng kanilang tunay na pagmamahal sa bayan. Sa bawat pagbabalik nila, may bagong leksyon na dala na hindi tayo basta susuko sa anumang banta sa ating soberanya. Sa tingin mo, matatapatan ba ng tapang at dedikasyon ng mga Pilipino ang puwersa ng China sa West PHC? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.